Tayo po ay mag-sharing po muna ng salita ng Panginoon. At patuloy ko pong hinihiling ang gabay ng Banal na Espiritu Santo na maunawaan po natin itong mensahe na ibinigay niya o ipinagkaloob niya sa buhay ko sa oras na ito at ganoon din naman sa buhay ninyo na makikinig. Basahin ko po itong Mateo chapter 5 verse 13 to 16. Buuhin na po natin ito. Ang title po nito, Asin at Ilaw. Kayo'y asin sa sanlibutan, kung mawala ng alat ang asin, paano pang mananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapo na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan, sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ayan, amen. Salamat po sa ating Panginoon na talagang yung bawat salita po niya na ating binabasa ay talagang napakalaki po ng tulong sa ating mga buhay. Alam niyo mga kaibigan, ang salita po ng Diyos ay ito po ang nagbibigay ng gabay sa atin ng pag-asa. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ang nagiging dahilan kung bakit po nagpapatuloy tayo sa pananampalataya sa Diyos. Ako man po ay isa sa nagpapasalamat sa Panginoon kasi kahit ano po ang sitwasyon ng buhay, ay nandito po sa aking puso ang kauhawan, ang yung kagalakan na sa kakayahan na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ay maibahagi ko ito. Alam niyo po, kapag ang isang pananampalataya ng tao sa Diyos ay mawala na ng lasa, kapag wala na pong lasa o alat yung ating pananampalataya sa Diyos, diyan na po nakakapasok yung emosyon. Sa emosyon ay diyan na po nakakaramdam ang tao ng awa sa sarili. Diyan na po pumapasok yung nagagalit ka na sa mga sitwasyon ng buhay. Andiyan na yung wala ka ng ganang manalangin, unti-unti nang napapalayo sa Diyos ang buhay at unti-unti nang nalulusaw yung pananampalataya sa Diyos, na kumbaga hindi na ang kalooban ng Diyos ang nasusunod, kundi yung sarili na nating loob. So, kapag ang asin po ay nawala na ng alat, sabi po dito sa ating binasa ay inaapak-apakan na lang po yan. Kahit man po sa buhay ng tao, kapag wala na pong alat yung ating pananampalataya sa Diyos, parang mawawalan po ng saysay o magiging walang kabuluhan na po ang sitwasyon ng ating buhay pananampalataya, buhay sa harapan ni Kristo, at buhay bilang isang tunay na anak ng Diyos. Ibig sabihin, kapag wala ng lasa, wala ng alat ang ating pananampalataya kay Kristo, talaga pong babalik po yung buhay natin sa walang kwenta. Ang asin o yung isang bagay kapag inaapak-apakan na lang, gaya ng isang asin na wala ng alat, ibig sabihin hindi na po yun mahalaga at wala na pong kabuluhan yun at wala ng kwenta. Hindi na po yun ihahalo sa pagkain kasi nga wala ng lasa. Yan. Kaya mga kaibigan, kailangan po talaga na maging mainit, maging maalat ang ating pananalig sa Diyos
o ang ating relasyon sa Diyos, kasi sino pa kapag wala nang init yung ating pananalig sa Diyos o wala nang lasa, sino pa ang pwedeng manalangin para sa pamilya? Sino pa ang magtatanggol ng tama? Sino pa ang magbabahagi ng salita ng Diyos sa pamilya, sa mga kaibigan? Wala na po kung tayo po ay wala nang saysay ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya nga po, sikapin natin na makapagbasa ng salita ng Diyos sa bawat araw para po masuportahan yung ating spiritual life, para yung lasa o yung alat ng ating pananampalataya kay Kristo ay manatili. Kasi kung wala poong suporta ng salita ng Diyos ang ating buhay, pananampalataya, ay mawawalan po tayo ng puwersa. Na para bang mabubuhay na lang tayo na gaya po ng isang bagay na palutang-lutang na lang, na kung saan dalhin ng alon sa karagatan ay doon na lang tayo. Pero kapag tayo po ay mainit sa Panginoon o mainit yung ating relasyon at pananampalataya sa Diyos, hindi po natin sasalungatin ang salita ng Panginoon. Hindi rin po tayo hahayaan ng Diyos na hampas-hampasin na lang ng mga pagsubok at mga problema sa buhay, kundi talagang sasamahan po tayo ng Diyos na gamit ang ating mainit, yan, maalat na pananampalataya sa Diyos, upang hindi po tayo mapuruhan ng mga problema ng buhay. Instead, tayo po yung susuntok sa problema. Hindi po tayo ang susuntukin ng problema. Kumbaga, ang problema parating pa lang ay nauunahan na natin. Ano po ba yung ating sikretong weapon para ang problema po ay mawala ng kapangyarihan sa buhay natin? Siyempre po, yung ating prayer life, yan. Kapag mainit na mainit po ang lasa ng ating pananampalataya sa Diyos, maalat na maalat ang lasa ng ating pananampalataya sa Diyos, tayo po ay nakikidigma lagi sa gawa, plano o banta ng kaaway, na kahit hindi pa man natin nakikita sa ating harapan ang kalaban, pero sa pamamagitan ng prayer natin ay nauunahan na natin, kaya hindi na makagawa o hindi na mangyayari yung plano na masama ng kaaway sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kaya mga kaibigan, manatili po ang lasa ng pananampalataya ng Diyos sa ating buhay, kasi kapag nasa atin po yung ilaw o yung lasa na gaya ng asin na maalat, kapag nasa atin po yung ilaw, pwede po nating ilawan o bigyan ng liwanag o ipasa yung liwanag sa mga tao sa dilim, o mga tao na madilim na ang pananaw, madilim na ang paligid, na para bang bawat sulok ay dead end at wala na silang magawa pa. At kadalasan yung mga taong nasa dead end na ay nakakagawa ng bagay na karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Yun bang sample lang ito mga kaibigan. Kunyari isang ama ng tahanan o isang ina ng tahanan, kapag nakikita niya na magugutuman na ang kanyang mga anak o nagugutuman ang kanyang mga anak, ngayon gusto pa rin niya magpakabuti, ngunit wala pa rin tugon ang Diyos, diyan na po papasok yung kawalang pananampalataya ng tao sa Diyos, at gagawin niya na lahat ng kanyang paraan bilang ama ng tahanan o ina ng tahanan para mabuhay ang anak. Kaya ang tanong po natin, bakit hindi po tayo kaya
nakakaranas ng tugon ng Diyos. Baka po yung ating panalangin ay wala ng kalakip na mainit na pananampalataya sa Diyos. Baka wala ng lasa, kaya hindi na nakakarating sa Panginoon ang ating panalangin. Kasi dapat ang panalangin, mga kaibigan, ay laging may kalakip na pananalig o pananampalataya sa Diyos. Hindi lang po doon sa sasabihin lang natin, o yan, lahat na yan, Panginoon, ito na yan, nilalagay ko na yan sa harapan ng trono na yung biyaya. Yan na po ang ating mga dalangin. Amen. Tapos wala po tayong ginagawa. Dapat po, meron po tayong ginagawa. At sa pamagitan din ng salita ng Panginoon, ay atin pong tignan kung ano ang mensahe ng Diyos sa buhay natin. Di po ba sina Haring David, even si Saul, sina Moises, bago po sila pumunta sa digmaan, ay sumasangguni po sila sa Panginoon. Tinatanong nila ang Diyos kung, Panginoon, mananalo ba kami sa labanan? Mananalo ba kami sa digmaan? O Panginoon, ano bang aming gagawin para matalo namin ang mga kalaban? Di po ba laging sumasangguni ang mga Israelita sa Panginoon nung panahon na sila'y naglalakbay? 40 years po yan, 40 years, hindi po madali na panahon yung 40 years sa paglalakbay, tapos punong-puno ng labanan. O di po ba si Moises, siya yung leader, at every time na ang mga Israelita ay mawala ng alap yung kanilang pananalig sa Diyos, ay andoon na naman yung kanilang pagrereklamo, andoon na naman yung kanilang paninisi kay Moises, at nagagalit na sila kay Moises at pagrereklamo sa Diyos. O di po ba, kung nabasa po natin ang Biblia from Genesis, ngayon po ay nasa Samuel na tayo, ilang beses na po na gustong lipulin ng Panginoon ang mga Israelita dahil nga po sa paggawa ng mga karamal-dumal na kasalanan, at yung kakareklamo na parabang pagkatapos gumawa ng himala ng Diyos, ay andyan na naman uli yung reklamo ng mga Israelita. Pero dahil po sa pag-ibig ng Diyos na nasa puso ni Moises, si Moises po ang lumuluhod at sinasabi, Panginoon, wag naman. Minsan nga nabanggit pa niya, kapag pinatay niyo po ang mga Israelita, alisin niyo na rin o burahin niyo na rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay. O di po ba? Na parabang si Moises ay mas nanaisin niya pa na makasama na lang ang mga Israelita papuntang impyerno o kasama na siyang patayin ng Panginoon. Ngunit tinignan lang ng Diyos yung puso ni David, kung gaano po kahalaga at kung gaano niya kamahal ang kanyang mga kababayan. Kaya tayo po bilang mga magulang, hindi po talaga maaari na mawala ng lasa ang ating pananampalataya sa Diyos. Bakit? Tayo po yung nakikipaglaban para sa ating pamilya. Tayo po yung naninikluhod, sumasamo sa ating Panginoon na Lord, bagamat nakakagawa ng hindi tama ang aking mga anak o ang ating mga anak, ay Lord, kapag pinahintulutan mo yung kaparusahan mo sa buhay ng aking mga anak, ay ako yung unang-unang masasaktan bilang nanay o bilang tatay o bilang magulang. Kaya Panginoon, patawarin mo na lang ang aking mga anak. Alam niyo po nung araw, nung ang mga anak ko ay mga nasa teenager pa lang sila, lagi kong sinasabi sa Panginoon, sa aking panalangin, Panginoon, inaako ko na lang ang kasalanan ng aking mga anak. Huwag mo lang silang parusahan, kasi alam niyo po yung katigasan ng ulo ng mga anak, lalo na po doon sa mga edad ng 15, 16, 17, 18, 19, o kahit man yung mga 20s, talagang mapupusok yung kanilang karakter. Kaya dumating din sa punto na parang ayoko na magbitbit ng Biblia. Alam niyo po, sabi ko pa sa aking pastor nung araw, Pastor,
ayoko nang mag-usher, ayoko nang maging worker sa church kasi habang nagtatanim ako ng salita ng Diyos sa buhay ng ibang tao, habang nagtatanim ako ng kabutihan, ang pamilya ko naman ay isa-isang binubunot yung mga kabutihan, kumbaga taliwas sa ginagawa kong mabuti yung ginagawa ng aking pamilya. At talagang dumating din po sa punto na napagod po ako. Parang nakakapagod na para bang gustong-gusto mo bilang nanay, gustong-gusto mo makarating lahat sa langit ng iyong mga anak, ng iyong asawa, mga kapatid sa laman, mga kamag-anak, mga kaibigan. Kaya nga, ang ginagawa ko nung araw, wala na yata akong ginawa. Hindi ko na maalala kung nakakailang luhod ako sa Panginoon. Bawat pangungusap ng Holy Spirit, ihinto mo ang trabaho mo, may ganitong sitwasyon, luhod, panalangin. Kaya para bang bawat kibot ng buhay ko nung araw puro panalangin. Naglalaba ka lang, pag sinabi ng Holy Spirit, stop, manalangin ka muna. So, tatanungin ko ang Panginoon, Lord, ano ba ang pwedeng ipanalangin? Maglalagay ang Diyos ng kaisipan dito sa kaisipan natin, mangungusap ang Holy Spirit, okay, merong parating na kapahamakan, magpapakita ang Diyos ng kanyang pangitain, magpapaalala ng mga tao, kaya quick, kumbaga pag gano'n na ang pangungusap ng Panginoon, ihinto mo na ang ginagawa mo at lumuhod ka na upang maprotektahan ang mga mahal sa buhay na nakikitaan ng Panginoon ang mapapahamak. So, ganun po. Kaya lang dumating po talaga sa buhay ng tao na kahit tayo po ay suportado ng salita ng Panginoon, kapag nakikita po natin ang miyembro ng ating pamilya na taliwas ang ginagawa, naranasan ko rin pong mapagod. Parang ayoko na, Lord. Napapagod na ako, pero alam niyo po, sinasabi ng Panginoon sa aking isipan, o sige, pag napagod ka, paano na? Kumbaga, open na ang bawat pintuan ng iyong sambahayan at pwede nang pumasok ang mga masasama. Yan. Ang lahat ng galamay ng kaaway ay papasok na para sagpangin o salantain ang iyong pamilya. So, sa ganong kaisipan na binigay ng Panginoon sa akin, yung aking mga uniform sa church before, tinanggal ko na yun. Tapos, nung naririnig ko ang pangusap ng Panginoon, kinuha ko uli at ibinalik ko uli sa hanger. Hanggang sa dumating na naman po sa punto, mga kaibigan, yung pagsubok talaga, yung pagsubok sa buhay. Na habang tayo po ay may ginagawa para sa Diyos, ang kaaway ay talagang i-distract ka talaga at sisirain niya talaga yung ating pananalig sa Diyos. So, dumating po yung punto ng 2007, una 2005, pinatay yung kapatid ko sa Bikutan. 2007, pinatay yung kapatid ko sa Tarlac. 2008, 2009, namatay naman yung aming nanay dahil sa kalungkutan sa dalawa kong kuya na walang katuturan. Kumbaga, pag tinignan ko side by side, parang pinatay lang sila na walang katuturan na kamatayan. Closed door na naman ako, mga kapatid, kasi grabe, lalo na namatay ang nanay ko. Pinasok ako ng grabe na kalungkutan. Kaya yung aking mga uniform na naman sa church, yan lagi ang ko Sabi ko, Lord, ayoko na talaga. Hindi na ako karapat-dapat sa iyo na maglingkod sa iyo kasi siguro hindi mo narinig ang panalangin ko kaya nangyari ang lahat ng ito. Pero ano po ba ang nagawa kong kasalanan na hindi ko naihingi ng tawad sa iyo? Tinanggal ko po yung aking mga uniforme na naman sa hangiran at talagang inilagay ko na doon sa pinaka ilalim na ng isang bag.
ipamimigay ko na to sa isip ko lang. Ipamimigay ko sa mga kasamahan ko sa church. Ang aking mga palda, ang aking mga blouse. Pagbukas ko po ng radyo, naalala ko po si Pastor Greg Durante ng araw. Saktong-sakto po, sabi ni Pastor Greg, bakit ka nagagalit sa Diyos na nawala ang nanay mo? Bakit? Pag-aari mo ba ang Diyos ay ang nanay mo? Hindi ba? Ang nanay mo ay pag-aari ng Diyos at hindi ikaw ang may-ari? Bakit mo pinanghihinayangan? Bakit ka nalulungkot? Bakit ka nasasaktan? Ang nanay mo kinuha na nung kanyang tunay na nagmamay-ari sa kanya at nagmamay-ari din sa'yo. Na dadating din yung panahon na kung paano pinauwi ng Diyos ang nanay mo sa kanyang kaharian, ay uuwi ka din. Bakit nagagalit ka? Bakit nalulungkot ka? Bakit nangihinayang ka? Sabi pa ni Pastor Greg Durante. Sabi pa niya, alam kong malungkot. Lahat naman tayo ay nakakaranas ng lungkot. Sino bang hindi malulungkot kapag nawawala ng isang mahal sa buhay? Pero dapat mong isipin na napakapalad na ng mga nauna na kasi nakauwi na sila sa Panginoon, nakarating na sila sa finish line ng ligtas at nakamtanan nila ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Alam niyo po, pinapakinggan ko si Pastor Greg Durante. Umiiyak ako. Sabi ko sa Panginoon, sorry Lord, sorry. Kasi nakakaranas na naman ako ng ganito. Kasi sabi ko talaga, alam niyo mga kaibigan, ang Diyos po ay hindi lang natin siya Diyos, hindi lang natin siya Panginoon, kundi siya po ay isang tapat na kaibigan, parang tunay na magulang. Pwede nating sabihin sa Kanya kung anong ating nararamdaman. Sabi ko sa Panginoon, kasi Lord, napapagod ako kapag grabe na kalungkutan ng aking dinadanas, sabi ko. Kaya, sorry naman kung lagi akong ganito na tuwing may mga malulungkot na sitwasyon ay umaayaw ako sa labanan. At magmula noon mga kaibigan, hindi na ako umayaw kahit anong hirap na ng sitwasyon, kahit pagapang ka na, kahit halos wala ka ng lakas, kailangan mong lumaban. At kapag wala ka ng lakas, tumawag lang tayo sa Panginoon at siya ang magbibigay ng kalakasan sa ating mga buhay. Kaya hindi po talaga pwedeng mawalan ng lasa ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi kung wala ng init, wala ng alat yung ating pananalig at pananampalataya sa Diyos, sino pa po ang makikipagdigma o sino pa ang makikipaglaban sa kaaway kapag may gustong gawin na hindi maganda sa buhay ng ating pamilya? Di po ba? Kaya ako po ay lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, wag mo muna akong kuhanin sa panahon ito kasi ang mga anak ko ay nagsisimula pa lang sa buhay may pamilya na kumbaga kailangan pa ang panalangin, kailangan pa ang gabay, kailangan pa ang lakas na nagmumula sa kanilang magulang. Yan, patawa-tawa yung anak ko na pumasok. Kumbaga kailangan pa ang kailangan pang may hawak ng sandata araw at gabi, umaga, tanghali, hapon para makidigma sa kaaway. Kasi kapag wala na pong nakikipaglaban para sa pamilya, talaga pong ang kaaway ay labas-pasok na sa buhay ng ating mga anak. Wala na silang naririnig patungkol sa Diyos. Wala na silang maisip na ang buhay pala hindi dito sa lupa, kundi ang buhay pala na totoo ay doon sa kaharian ng Panginoon. Kasi kung wala ng mga magulang na magpapaalala sa ating mga anak na, uy, ang pangarap ay maganda, tama yan, mangarap kayo, para din sa inyong mga anak o magiging anak pa. Pero tandaan nyo,
Lahat ng bagay na inyong papangarapin ay tanungin niyo muna ang Panginoon kung ano ang maganda, kung saan kayo magsisimula, kung ano ang inyong gagawin. Kumbaga, anong materialis ang inyong gagamitin para makuha nyo o makamit nyo yung tagumpay na nais nyong makamit. Kaya, kung wala ng magulang na isang Kristiyano o isang anak ng Diyos na magulang, bagamat ang ating mga anak ay mga Kristiyano na rin at kumilala na rin kay Kristo, pero kulang pa po yung suporta ng kanilang pananampalataya kung wala nang maririnig sa kanilang magulang o wala nang makita na uri ng pamumuhay ng pananampalataya, ay malamang magkukulang pa rin po sila sa lakas. So, ang ating pong mga panalangin para sa ating pamilya ay mahalaga po. Huwag nawang mawalan ng alat ang ating pananalangin. Huwag nawang mawalan ng alat ang ating pananalig o relasyon sa Panginoon. Huwag nawang mawalan ng liwanag ang salita ng Diyos sa buhay natin upang sa ganun, yung liwanag na nasa atin na ito rin ang dadalhin natin doon sa mga nasa area ng madidilim na sitwasyon ng buhay. Yung mga walang pag-asa ay madadalhan natin ng pag-asa gamit ang salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, yung makatagpo lang tayo ng isang tao na lupay-pay na, tapos sabihin natin sa kanya, "Uy kapatid, halika at tayo manalangin, at kung nagugutom, pakainin natin." Kapag gutom ng physical, pag gutom na sa spiritual, pakainin natin. Kung galit na sa Diyos, mahalin natin. Iparamdam natin yung pagmamahal natin upang maipasa din natin yung pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Noong nakaraang araw po ay may pumunta pong, kwento na po ako mga kaibigan, may pumunta po dito isang family friend, yung nanay nila. Sabi niya sa akin, "Anak, hinahanap kita doon kay ma'am." Pero sabi ni ma'am ay tulog ka pa yata. So ginising ako ng mister. Tapos lumabas po ako. Sabi ko, "Mami, kamusta? Ito anak, anya. Hinahanap kita kasi may nakapagsabi sa akin na yung kanyang nanay ay inaasawang. Ikaw lang daw ang nakatulong sa kanila kung bakit yung asawang ay hindi nabalik. Kasi daw, gabi-gabi ay may naglalanding na napakalaking ibon sa kanilang bubong." Parang natawa naman po ako mga kaibigan. Sabi ko, "Mami," sabi niya, "meron ka bang buntot ng pagi dyan o ano?" Sabi ko, "Mami, halika, pasok muna tayo dito sa bahay." Sabi ko, ganito yan. Ang sandata ko patungkol sa mga ganyang mga sitwasyon, walang iba kundi ang pananalig natin sa Diyos. Yung kanyang kwento mga kaibigan, nakakita daw siya ng maliit na tao sa loob ng kanyang bahay. Tapos ito daw ay nag-evolve, nag-iba ng anyo. Ito po daw ay naging ibon. Tapos nung pinapalo daw niya yung ibon, ito daw po ay naging bubuyog. Tapos may pumunta daw po sa kanyang isang lalaki na nagsabi na papatayin siya. Yan po ang mga sitwasyon na kakaiba po. Pinapakinggan ko lang po yung isang lola na yon habang nagkukwento. Sabi niya, meron akong binabasa doon, si ganito ganyan. Yun ang nagligtas, yun din ang isang tagapagligtas. Sabi ko, hindi po yung binabasa natin ang tagapagligtas. Ang atin pong tagapagligtas ay si Jesus Christ. At maliligtas po tayo kapag nagsuko po tayo ng buhay sa Kanya. Nagsisip po tayo ng ating mga kasalanan. Tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang ating Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Sabi ko, gusto nyo ba na umalis na ng lubusan ang aswang sa inyong bahay? Oo, niya. Sabi niya, oo anak, ayaw ko may aswang sa loob ng bahay. Sige po. Lumapit po tayo sa Panginoon at pinasunod ko po siya sa panalangin ng pagtanggap sa Diyos. Nagsisi ng kanyang kasalanan at pinanalangin ko po. At nung natapos kaming manalangin, ay tinanong ko
naniniwala ka pa rin ba na may aswang na papatay sa'yo? Sabi niya, hindi na. Kasi matibay na, nag-pray na tayo. Di po ba mga kaibigan? Nung lumabas po ako sa bahay, talagang grabe po yung pag-aalala sa kanyang buhay na gagabi na naman ay papatayin siya ng aswang. So, mula nung araw na yon hanggang ngayon, ay hindi po siya bumabalik. At wala naman po ako nababalitaan na pinatay ng aswang dito sa aming block. At nakita ko po siya pala nung nakaraang araw na sabi ko saan siya pupunta. Sabi niya magsisimba daw siya. So, yun lang mga kaibigan. Kumbaga sa mga iba't ibang paraan magagamit ng ating Panginoon ang buhay natin para muling ipasa yung alat ng pananampalataya natin sa mga nawawala na ng lasa ang pananampalataya. Maipasa natin yung ilaw, yung liwanag ng ilaw na nasa atin. Yan. At tandaan po natin palagi, hindi po tayo ang nagligtas, hindi po tayo ang gumawa ng himala, hindi po tayo ang dapat na itaas ng mga tao na ating nababahaginan, kundi tanging ang Diyos lang po ang siyang may kapangyarihan kung bakit po nagkakaroon muli ng alat ang pananampalataya ng isang tao, kung bakit nagkakaroon uli ng liwanag o ng ilaw ang buhay pananampalataya ng isang tao dahil po sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kasi kung wala po tayong ipasa o mabanggit na salita ng Diyos, o kung wala man tayong mga patotoo na ginawa ng Diyos sa buhay natin, paano po natin mabigyan ng liwanag o alat ang pananampalataya ng ating kapwa? Di po ba? So, wala pong iba na magbibigay ng lakas ng ating pananampalataya o lalim ng ating pananampalataya kundi ang salita po ng ating Panginoon na binabasa natin araw-araw. Alam niyo po, binabasa lang po natin itong Biblia from Genesis to Revelation kasi gusto po nating mabasa ng tuloy-tuloy, buong-buo yung Biblia. Pero hindi naman po natin yan maalala lahat, di ba mga kaibigan? Kakaunti lang po yan yung kwento na ating maaalala dyan sa Biblia. Pero kung meron po tayong isang pangako ng Diyos na punong-puno ng kapangyarihan ang salitang yun, at yun po ang nakatanim sa ating puso, yan na po ang magagamit natin sa ating buhay upang hindi po tayo manghina. Ang bagay, kahit may ilang verse lang tayong alam dito sa Biblia, ay sapat-sapat na. Kasi ang mahalaga, meron tayong tamang relasyon sa Diyos at meron po tayong tamang pananampalataya sa Diyos, ay sapat-sapat na. Alam niyo po nung araw, pag binabasa ko po ang buhay ni David, nung second year high school po ako, hindi ko pa po kilala ang Panginoon. Alam ko po na si Jesus Christ ay Diyos. Alam ko lang. Pero wala po akong tamang relasyon sa Kanya. Wala po akong tamang pananampalataya sa Kanya. Alam ko lang. Kumbaga nabalitaan ko lang. Yun po. Yung akin pong teacher sa second year high school ay inilaban po ako sa declamation. At ang pinadeclaim po niya sa akin ay si Goliath at saka si David. At talaga naman pong with action po yun. Siyempre, pag declamation, kailangan may dating. Andun po yung damdamin, di po ba? So, purihin po ang Panginoon. Nung time na yun ay talagang nag-away-away pa yung mga judges. Kasi first time ko pong sumali sa declamation, ako pa po ang napili na first prize at ayaw pumayag ng ibang judges na hindi po manalo yung Vatican sa declamation at silang maging second place. At sabi ko po sa aking teacher, dahil pamangkin niyang yun, ako naman ay pinsan ng teacher. Sabi ko, wala namang problema kahit wala akong place. Ang mahalaga na i-deliver ko ng mabuti, tama yung binigay mo sa akin na declamation. So, ang nangyari ay tie. Yan, yung natalo na sana ay pinag-tie nilang kami para
wala namang maramdaman na kahihiyan. Alam niyo po na araw ang pride ay umiiral at kaya pag nababasa ko po si Haring David at si Goliath ay talagang hindi ko po makalimutan na sila po yung kauna-unahang karakter na naintindihan ko sa Biblia, bagamat hindi ko po kilala ang ating Panginoon o hindi ko po naranasan pa ang tamang relasyon at pananalig sa Diyos nung ako ay bata pa. So mga kaibigan, tandaan po natin palagi na ang buhay po natin sa mundong ito ay dadaan lang. Yeah. Yan bang yung parang naglalakad ka sa isang kalye, kunyari dito sa amin, sa lugar namin dito. May time na iniikot ko po ng panahon na nagdaan ang lugar na ito, bitbit ko ang Biblia, na para bang sayang naman na kapag umikot ako sa lugar na ito sa bawat block, sayang naman kung hindi ko maipakilala si Kristo sa buhay ng mga taong ito. Kaya nung mga kainitan din po, kaalatan din ang ating pananalig sa Diyos, wala pa pong diferensya ang ating pisikal na katawan, kayang-kayang bumiyahe mag-isa, kayang-kayang maglakad ng mag-isa, lahat po ng ating makasalubong. Ate, kuya, pwede po ba tayong manalangin? At ang mga tao kapag narinig ang panalangin, sige, willing talaga sila, at kapag nandoon na natin, ibabahagi na po ang salita ng Panginoon at magpapatanggap po na po ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Kumbaga tayo lang po yung ginagamit ng Diyos sa buhay ng ibang tao upang makilala din po nila si Kristo. Kaya habang tayo po ay dumadaan sa mundong ito, sabi ko nga, dadaan lang tayo sa mundong ito at hindi tayo mananatili dito sa lupa. Dadaan lang tayo, dumadaan lang tayo kasi hindi naman ito ang ating tunay na tahanan. Ano po? Sabi ko nga po sa inyo, habang ako po ay andito sa sitwasyon na may rare na karamdaman, ay hindi ko rin nahayaan na habang dumadaan ako sa mundong ito, wala akong magawa. Kahit na lang dito po sa social media, ay meron po akong magawa para po sa aking kapwa-tao. Alam niyo po, napakaganda po ng buhay na may ginagawa tayo. Napakasaya para sa Panginoon. Kaya samantalahin natin mga kaibigan, habang dumadaan tayo sa mundong ito, ay may ginagawa po tayo para sa Panginoon. Magdala po tayo ng liwanag sa mga nadirim lang. Magdala po tayo ng alat doon sa mga nawawalan ng alat, nawawalan ng pag-asa. Kasi sayang po ang panahon, sayang po ang pagkakataon. Hindi po tayo pwede mabuhay na tayo-tayo lang. Wala pong mabubuhay para sa sarili lamang. Andun po lagi yung ating compassion, yung burden para sa iba na kung hindi nila matikman ang lasa ng pananampalataya, sayang naman, hindi po ba? Sabi ko nga po dito sa social media, nandito na ako sa social media, at ito na po yung niloob ng Diyos na sitwasyon ng buhay, pananampalataya ng tao na pati sa social media ay gagamitin ng Diyos upang maipakilala ang Panginoon. Bakit ako natuto na gumawa ng Facebook? Bakit ako natuto na mag-vlog? Bakit ako natuto na magkaroon ng YouTube channel? Bakit tinuruan ako ng Diyos magsalita? Bakit binigyan ako ng Diyos ng lakas ng loob na magbahagi ng kanyang salita? Bagamat hindi ako pastor, hindi rin ako worker sa ngayon sa church. Kumbaga, bakit binigay ng Diyos ito sa akin ang katapangan ng karakter na to para magpatotoo sa inyo, para magbasa ng salita ng Panginoon dito sa aking YouTube channel. Kasi ang aking pagkaunawa lang dito, ito ang nais ng Diyos na habang nabubuhay po tayo, ay gumawa po tayo ng mga bagay na makalangit. Kasi kapag dumating na po sa punto ng buhay natin na nakaharap na po tayo kay Kristo, lahat po ay magsusulit tayo ano man ang ating ginawa dito sa lupa. Alam niyo po mga kaibigan, minsan natatawa ako at nagsusorry ako sa Panginoon, Lord, sorry naman. Parang wala na akong ginawa kundi sumayaw dito sa ating mga channel. Baka nagagalit ka naman, baka sinasabi mo na sa akin na, uy, really, ano ba yan?
sayaw ka na lang ng sayaw, ano ang maipasa mo sa iyong mga subscribers, sa mga viewers mo yung sayaw, na hindi mo man lang ako binabahagi, hindi mo ako pinapakilala. Alam niyo po yung mga ganyang pangungusap, at ako po minsan parang nagugulat. Oh Lord, sorry po. Gusto ko lang naaliwin ang mga tao. Parang sinasabi rin sa akin ng Holy Spirit, okay, naaaliw nga sila. Pero kilala mo ba sila lahat? Alam mo ba ang kanilang buhay? Sila ba ay nakakilala na sa Diyos lahat? Kaya go back to the Bible talaga. Go back talaga sa salita ng Diyos, na kapag ang Holy Spirit ang nangusap na, okay, pag nangusap ang Holy Spirit sa akin, okay, alam kong masaya ka, alam kong gusto mong ipasa ang joy sa kanila, pero mas magandang ipasa mo yung salita ng Diyos upang sa ganon, yung joy ng puso mo at tamang relasyon mo sa Diyos, tamang pananampalataya mo sa Diyos ay maipasa mo sa kanila. Kasi mga kaibigan, baka pag humarap ako sa Panginoon, tatanungin ako ni Lord doon sa mga subscribers mo, followers mo sa Facebook na binigay ko sa iyo. Ako ang dahilan kung bakit sila nag-subscribe sa iyo. Ako ang naglagay sa isip nila, sa puso nila na i-subscribe ka o maging viewers sila sa mga content mo. O anong ginawa mo sa kanila? Ipinakilala mo ba ako sa kanila? Tapos bubuksan ng mga kapatid, ng kaibigan, bubuksan ng Panginoon yung the big screen sa kalangitan. Tapos makikita ko doon, o ng Lunes, sumayaw ka lang, Martes, sumayaw ka lang, ng Biyernes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Linggo sumasayaw ka. O nasaan dyan ang para sa akin? Yung ginawa mo ay para pasayahin lang yung mga tao. Pero teka muna, nasaan yung para sa akin dyan? O di po ba nakakasakit sa kalooban na sumayaw ako from Monday to Sunday, magawa ako ng mga short videos ko para pasayahin ang mga nakakakita, pero hindi ko po dinala ang Panginoon. Wala po akong ginawa para sa Diyos, kundi gumawa lang ako para sa tao. Pero ang nais ng Diyos, bago pa man ang lahat, unahin talaga siya. Siya talaga ang una. At hindi yung mga gusto lang natin gawin, kundi yung bagay na magpapasaya sa puso ng Diyos. Itatanghal ang dakilang pangalan ng ating Panginoon at mabigyan ng karangalan ang kanyang pangalan. Kasi di ba sumasayaw ako wala nang caption doon na kagalakan mula sa Diyos. Paminsan-minsan naglalagay ako, wala namang ginagawa ko to para sa Panginoon. So, questionable pa po yun sa iba. Kasi marami po tayo mga kasamahan sa body of Christ na hindi po sila joyful, o timo yung kanilang pagpuri sa Diyos ay hindi joyful. So, question pa po yun kung ilagay ko pa doon na captionan ko pa yung aking pagsayaw. Yan kung aking pagsayaw ay talent po yan na binigay ng Panginoon. Unang-una yung lakas ng loob na sumayaw sa social media na dati ay hindi ko po ginagawa, ngayon ay nagagawa ko dahil kailangan ko rin po yan mga kapatid, ang aking anti-stress yan. Anti-stress ko po yan ang paggawa-gawa ko ng short videos. Pero minsan po ay nangungusap tayo, hindi lang minsan, madalas ay nangungusap ang Panginoon, nangungusap ang Holy Spirit. Kaya nga po, kapag humarap po tayo sa Panginoon, magsusulit na sa mga oras po dito ay nakalagay na po doon, naka-record na ngayon. Kumbaga ay lahat ng ginawa ng buhay ko mula nang ako'y nakakilala na sa Panginoon. Kasi ang buhay Kristiyano ng kaibigan, doon sa simula, doon sa unang araw na tinanggap na natin ang Panginoon, may tunay na pananampalatayaan tayo sa Diyos. Doon ang simula ng pag-record ng Diyos sa ating mga ginawa dito sa lupa. Yun ang aking kaisipan, sa aking kaisipan naman. Kapag gumarap na tayo sa Panginoon, ito yung ginawa mo mula nung
1986 na ako'y nakilala na ito yung mga ginawa ko na yan, mga kaibigan, kahiya-hiya talaga sa harapan ng Diyos kapag pinakita na sa akin ng Panginoon yung aking mga ginawa, kasi kumbaga patambling-tambling din yung aking buhay pananampalataya ng mga nagdaang panahon. Alam niyo mga kaibigan, hindi ako nagsimula sa mabuting tao talaga Kumbaga, dinampot, inaresto ako ng Diyos doon sa pwesto na napakasama ng tao. Alam niyo kung kasamaan niya, hindi ako pwedeng magpakumbaba. Kapag sinaktan mo ako ng isang, sasaktan kita ng 100 doble. Yeah. Ang bagay, sobrang tapang. Yan po yung karakter ko na pinakamasama na ating nakita sa buhay ko, na hindi ako marunong mahabag sa mga tao na nanakit sa akin. Pero si David, kahit paulit-ulit na siyang pinagtangkaan ni Haring Saul na patayin, pero si Haring David ay nagpakita pa rin ng kababaang loob, pagrespeto sa hari at pagrespeto sa Panginoon, dahil ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan kay Haring Saul para maging hari. So, yung pagpapasakop, ako po wala po, hindi ako marunong magpasakop. Kung patay-patay, kung bugbugan, kung saksakan, ganyan po ang buhay ko. Doon po ako inaresto ng Panginoon sa ganun pong area ng buhay ko. Bagamat kababaeng tao, palibhasa na ay lumaki ako sa pamilya na matatapang, kaya matatapang din ako. Hindi po ako pauuna, hindi rin po ako panguhuli sa labanan ng mga panahon na yun. Ngayon, at the age of 22, 1986, ay inaresto po ako ng Panginoon. At sa simula po nun, talaga yung pabali-balentong salita, patambling-tambling na voice, spiritual. Kapag linggo, praise the Lord, nakataas ang kamay, umiiyak. Pero pagdating ng Lunes, labanan na naman. Labanan physical. Talagang karambula talaga, patay kung patay uli. So, nakita ko po doon yung kahabagan ng Diyos. Grabe po ang pagtsatsaga, pagtitiis, yung pasensya ng Diyos sa buhay ko. Na kung pinakita lang ng Panginoon sa akin yung pagmumold niya sa akin, kaya yung literal talaga, ito ka, kumbaga, paluin na kita, pero matigas talaga ang ulo mo, kaya binabasag kita uli, at imumold kita uli, pinapasunod kita sa tama, pero talagang suwail ka, kaya binabasag kita uli, parang ganun po, basag ng basag ang Diyos sa buhay ko. At mahirap talaga pag may tinatakyas ang Diyos sa buhay natin, masakit, pero palaunan ay nagiging mabuti ang resulta kapag nagpapabasag tayo sa Panginoon. At grabe po, pag iniisip ko yung kaharap ko na si Lord, tapos pinapakita sa akin sa big screen yung mga ginawa ko, Diyos ko po, parang nakita ko doon sa lugar ng bikutan, dala ko yung samurai, hinahabol ko yung asawa ng pulis. Makikita ko siguro din doon yung tinututukan ako ng Armalite ng isang arsap ng bikutan, dahil nangutang yung kanyang asawa sa akin, ay gusto kong yung mukha doon sa bakod na matulis. Alam mo mga pag naisip ko yan, hiya ako sa Panginoon. Kaya nakakandam ako ng takot, kasi salamat sa Diyos, kasi sa mga panahon na gumagawa ako ng sige, sabihin na natin ayaw kasi magbayad, sabihin na natin na, kasi mostly po ng trouble ko, kasi nga nagpapautang po ako ng mga items na inaangkat ko lang din, kumbaga para lang din makatulong sa aking asawa sa buhay namin, ay gumagawa din po ako ng kaparaanan para makapagdagdag sa kita, dahil hindi po sapat pero kadalasan talaga ng kaibigan ayaw nilang magbayad, kasi mga asawa po sila ng mga arsap sa Camp Bagong Diwa. Diyan po ako nakatira sa harapan ng Camp Bagong Diwa ng araw 1990s. At talagang ang tawag po ng mga tao sa akin sa lugar na yun ay
si Gabriela silang, kumbaga once lang na may gumawa ng mali. Mabait po din ako, makabaitan din naman po talaga ako, hindi po ako madamot. Kaya lang, kapag tayo na po ang makukulong dahil sa kagagawa ng iba, ay ibang klase na po yun. Hindi ko na po maisip ang tama na paraan, kundi kamay sa kamay, ngipin sa ngipin, paa sa paa na ang labanan doon. O buhay na ang kapalit. Parang wala akong takot hanggang sa tinutukan ako ng Armalite ng isang sniper ng bagong diwa. Dahil nga yung kanyang asawa ay umutang ng alahas. Tapos hindi po nagbayad. Isinangla na yung alahas. Hindi pa ako binayaran. Nung panahon na yun, hindi ko pa po alam kung ano po yung uri ng pasensya na naisang Diyos na makita sa buhay ko. Kaya ang babae yun, naisip ko na lang ng time na yun, dahil ayaw mo magbayad at ipapahamak mo ko sa may-ari ng mga alahas, papatayin na lang kita. Imagine mo mga kaibigan, yung word na papatayin, akala mo ikaw ang may-ari doon sa babae yun. Parang ako yung may-ari ng buhay niya, parang ako yung lumikha ng buhay niya. Kaya minsan maisip mo yung paano nakakagawa ang tao ng pagpatay. Nagagawa po talaga ng tao magpatay kapag wala pong tamang relasyon sa Panginoon at wala pong tamang pananampalataya sa Diyos at wala rin takot sa Diyos. Kaya nakakagawa po ng mali. So, ayun, yung mga asawa ng mga pulis ay merong nag-loan sa Upsly para makabayad yung isa. Yung isa naman ay kinuha yung alahas sa sanglaan dahil hindi pa mabayad, isinangla na at ibinalik na lang sa akin. Pero hindi ko rin po hinahayaan na hindi kami magkabati. Ako pa rin po yung unang lumalapit para magkipagbati. At umalis po kami ng Bicolta na masaya naman. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo talaga mga kaibigan yung karanasan ko. Bago po kami umalis ng Bicolta, tumira na naman po kami kasi lang kami nangungupahan. Parang feeling ko lang talaga mga kaibigan, parang ang lapit-lapit ng kaguluhan sa buhay ko. Di nangupahan kami sa isang bahay ng pulis sa Bicolta. Ngayon, ng pulis, tuwing nalalasing, tinatakot kami, lagi kami tinatakot. Ang mga anak maliit pa. Ako nga po yung tao na hindi pwedeng takutin . So, 3 beses na po yung ginawa yun. Tuwing iinom siya, nagpapaputok siya ng baril pataas. Ang mga anak ko po ay nininig sa takot. Sabi ko po din sa asawa mo, itong asawa mo, siya yung pulis, pero siya yung sumisira ng batas, sabi ko naman. Kaya pulis siya. Marami naman po akong connection. Marami po tayo mga kamag-anak na pulis, kaibigan. Pinapulis ko po siya kahit pulis siya. Tapos talagang pinuntahan po siya ng mga at gusto siyang pusasan. Nung nakita na niya yung mga kabaro niya luhod po siya Sorry, sabi niya, hindi ko nagagawin ulit. Pero umalis din po kami sa bahay na yun kasi mahirap ang magtiwala. Hanggang sa dinala nga po ako ng Panginoon dito. Dinala po kami dito sa lugar ng Kalamba. Kasi ito din po yung panalangin ko ng Panginoon bago man elementary. Ang mga anak ko bago mag-high school ay makaalis na kami sa lugar ng Bicoltan. So dinala po kami dito sa Kalamba. Kaya po pala maaga kami dinala ng Diyos dito sa Kalamba kasi may mangyayari po sa kapatid ko sa Bicoltan na doon po siya pinatay, binaril. Kung nagkataon po na nandoon kami sa tapang ko po ay baka lang po kami ay namatay. Pero salamat po sa Panginoon kasi ang Diyos po talaga ang nagligtas sa amin. Talagang alam niyo mga kaibigan, 2005 nung binaril ang kapatid ko sa Bicoltan. Pagdating ko po doon sa pardahan ng tricycle, mayroon pong nakasindi na kandila doon. Para pong gumuguho unti-unti yung aking pananampalataya. Yung time po yun, ako po ang chairman ng intercessor, warrior intercessor, win sa aming church. Pero yun nga po, nangyari na. At ganun pala. Kapag namold na po tayo ng Diyos,
doon ng yung puso natin, madali na po tayo makapagpatawad. Agad-agad, oras lang, tinanggap ko sa puso ko na wala na ang kuya ko. Umuwi na siya sa Panginoon. At hindi ko na siya panginayangan. Iiyakan ko lang. Kasi hindi ako ang may-ari sa kanya. Yeah. So, ganun din. Doon sa kuya ko sa Tarlac. Madali lang akong naka-move on doon. Ang medyo mahirap lang naka-move on kapag ang nanay na natin ang nawala. Yung nanay na napakabutong nanay. So, yun lang mga kaibigan. Sabi ko nga kapag nakaharap na ako sa Panginoon at panakitaan mo na sa atin yung mga ginawa ko dito sa lupa, Diyos ko po, nakakahiya. Hindi ko kaya. Kahit man tumingin o pasikretong tumingin sa Diyos, hindi ko siguro kayang tumingin. Kundi ang sasabihin ko lang sa Panginoon Lord, sorry, salamat, kasi kahit paano katindi ang aking ginawa. Pero hindi mo ako iniwan, hindi mo ako pinabayaan, hindi mo ako binitawan, kundi patuloy mo binasag yung area na kailangan mong basadin para kuminis. Yan po ang katotohanan na nangyari sa buhay ko, na pagdating ko po dito sa Kalamba, kung ano po ang labanan sa Bukidnon, yun din po ang labanan dito. At dito na po ako talaga dinurog ng Panginoon sa lugar na to. Kaya natuto po ako ng salitang magpatawad, salitang umunawa, salitang magpasensya, salitang magparaya, at kalimutan ang mga masasakit na pangyayari sa buhay. So, yun lang mga kaibigan. Nawa ay nakuha po kayo sa aking mga patutuo. Kunti pa lang po yan. Marami pa po ako may bahagi sa inyong kwento na ginawa ng Diyos sa buhay ko. At nawa ay wag pong mawalan ng alak ang ating pananampalataya sa Diyos, upang sa ganun ay patuloy po tayo magamit ng Panginoon. At wag po natin hayaan na tayo po ay magbaliwala sa mga bagay. Patulong tayo sa Diyos na habang dumadaan tayo dito sa lupa, sa bawat kanto ng buhay natin, o bawat area ng buhay natin, ay may ginagawa tayo. Saan man tayo dalhin, nawa ang buhay natin ay maging pagpapala din sa iba, at maipasa din natin sa kanila yung alat, yung liwanag, yung init ng pananampalataya ng Diyos na inilagay sa ating mga puso. At nagiging consistent po ito kung consistent din po ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos at pakikinig yan. So mga kaibigan, hanggang dito lang po muna. Nawa po ay nakadampot po kayo kahit konti sa aking mga patutuo na makakapagbigay din sa inyo ng lakas at kaliwanagan. Yan, habang ako po ay narito pa, habang ako hindi pa kinukuha ng Panginoon, gagawin ko pa rin po yung mga bagay na magbibigay ng karangalan sa ating Diyos at magpapatulong po sa ating mga kaibigan dito sa social media. Hindi po mawalan ng kabuluhan. Kaya hindi po tayo sasayaw lang dito sa social media, kundi patuloy pa natin ipapakilala ang ating Panginoong Hesus, na siya lang po talaga ang tunay na Diyos, ang Panginoon, ang tagapagligtas, at siya po yung napako sa krus na tumubos ng ating mga buhay mula sa kasalanan. Kaya ngayon po ay namumuhay na po tayo, kumbaga namumuhay tayo ngayon sa habag ng Panginoon, na kung meron man tayong mga mali na nagagawa, ay para kung nag-make up tayo, nagre-retouch, maya't maya nagre-retouch, baka hindi na pantay yung lipstick o ano, ganyan din po ang ating pananampalataya. Retouch lang po tayo ng retouch kapag tayo po nakagawa ng mali. Luhod lang po tayo sa Kanya, humingi ng kapatawaran sa Diyos. Huwag na po natin uulitin muli ang mga bagay na ginawa natin mali. Ano po? So, hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo, at
pagpalain po tayo patuloy ng ating Panginoon. Amen.